Mula pagkabata ay ulila na si Chen at si Mr. Lin ang kumupkup at nagpalaki sa kanya. Ngunit kahit ganoon, tiningnan pa rin siya ng mababa ng mga lingkod sa bahay, at ang tanging nais ng lahat ay mawala na siya sa buhay nila. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, napagdesisyonan ni Mr. Lin na ipakasal si Chen sa isa sa kanyang mga apo. Ngunit maging ang babae ay walang ibang nadarama kundi paghamak para sa kanya. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama, ni minsan ay wala siyang narinig na mabuting salita mula rito, lalong higit ang anumang pagpapahalaga. Isang araw, nagplano ang mga kapatid ng asawa niya upang tulungan itong tuluyang makaiwas sa kanya. Gumawa sila ng isang palabas upang suruan ang pangalan ng binata, nagsimula sa isang huwad na pang-aakit para palabising nilalapastangan niya ang isang kamag-anak. Sa huli, Naples si Chen, pinaratangan ng kasuklam-suklam na gawa at binawalan pang lumapit sa bahay. Hindi doon nagtapos ang lahat dahil ang mismong asawa niya ang kumuha ng mga tulisan upang galpihin siya, palitan ang 3 taon na itinuring niyang sakripisyo ng isang marahas na pagtatapon sa lansangan. Hindi man niya ginalaw ang kapatid nito, o maging ang babae mismo, wala siyang nakuhang awa. Sa gilid ng kalsada, halos wala ng buhay, maaaring doon na sana nagwakas ang kanyang kapalaran. Ngunit sa halip na kamatayan, iyon ang naging hudyat ng paggising ng tunay niyang pagkatao. Sa gitna ng dilim, isang gintong nagniningning na dragon ang nagpakita at binuksan ang kanyang mga mata sa tunay na kahulugan ng pag-iral. Sa tanawing pinagtagpo ang buhangin ng disyerto at alon ng karagatan, ipinakita sa kanya na lahat ng uri ng sandata ay maaari niyang gamitin. Mula sa lahat ng direksyon ay dumating ang tinig ng dragon, nagpapalakas ng kamalayan ng binata habang unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng sandaling iyon. Tinawag ng dragon ang kanyang anak at tinanong kung bakit niya hinayaang mabuhay sa napakawalang kwentang paraan. Hindi natuwa ang nilalang sa pagkalito ng binata at ipinaalam na may iba pa itong tagapagmana, isang mas mabagsik at mas karapat-dapat. Dahil dito, sinabi ng dragon na ang tanging ipapamana niya kay Chen ay ang kanyang dugo at wala ng iba. Noon lamang nalaman ng binata na anak pala siya ng dragon at hindi pa nagigising ang kanyang mga natatanging kakayahan. Sa anyo ng isang lalaking mahaba ang buhok, iniunat ng dragon ang kanyang kamay. Mula rito ay sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag. Ibinigay niya hindi lamang ang dugo, kundi pati ang lakas, at ang bugso ng liwanag ay lumapit kay Chen na para bang kidlat na papalapit. Sa seryosong mukha ng kanyang ama, ang tanging iniwang habilin ay huwag maging isa pang kabiguan. Kahit nasa bingit ng kamatayan, nagawa pa rin ng binata na itaas ang kanyang kamay upang tanggapin ang handog at gisingin ang sarili. Sumiklab ang enerhiya sa kanyang mga palad at kumalat sa buong katawan, pumapasok sa bawat himaymay at binabago ang kanyang pagkatao. Tumindig sa paligid niya ang isang bilog na liwanag habang nararamdaman niyang unti-unting tumitibay ang kalamnan at bumubukas ang sinaunang kaalaman sa kanyang isipan. Hanggang sa isang sandali, hindi na niya kinaya ang bigat ng lakas at nawalan siya ng malay. Pagmulat niya ng mga mata, malabong anyo ng mga babaeng hindi niya kilala ang nakayukod sa kanya. Halos hindi niya maigalaw ang labi nang itanong kung nasaan siya. Ngunit pinatigil siya ng isa sa kanila dahil sa tindi ng kanyang mga sugat at dahil paparating na ang manggagamot. Umupo ang binata habang hawak ang ulo, at kasabay nito ay bigla niyang naramdaman ang pagpasok ng mga lihim na kasulatan ng mga manggagamot, ang sining ng pag-aaruga sa immortal, at ang karunungan tungkol sa mundong ito. Mula sa sandaling yun, malinaw sa kanya na kailangan na niyang isabuhay ang kapalaran ng anak ng dragon. Dumating ang doktor, ayon sa ulat ng katulong kay Miss Su. Natuwa ang dalaga at inatas ang umalis na ang mga katulong. Hinayaan din ni Chen na umalis siya pagkaalis ng manggagamot. Nang tumayo ang binata, pinagaling niya ang sarili at naglaho ang lahat ng sugat, bagay na ikinagulat ng husto ng dalaga. Nagpasalamat siya sa kabaitan nito at sinabing may utang siyang dapat bayaran, ngunit nang magtanong ng pangalan, sinabi ng dalaga na hindi na yun kailangan. Ginawa lamang niya ang kabutihan para sa kanyang lolo. Mas iniisip niya kung paano nawala ang lahat ng sugat ng binata at kung bakit nauwi sa ganoong kalagayan si Chen. Hindi na sumagot ang binata at sa halip ay nagtanong kung ano ang nangyari sa matanda, sapagkat handa siyang tumulong bilang pasasalamat. Ipinaliwanag ni Miss Su na tungkol ito sa isang sakit na sinasabing hindi na magagamot, at umaasa siyang mabigyan pa sana ng ilang araw ang buhay ng kanyang lolo bilang kapalit ng kabutihang ginawa niya.
Bahagyang nag-alinlangan ngunit nagpaalam si Chen na marunong siya ng kaunti sa medisina at humingi ng pahintulot na masilayan ang pasyente. Bagamat nagulat ang dalaga, hindi siya nag-aksaya ng pagkakataon para makahanap ng paraan upang iligtas ang mahal niyang lolo. Sa silid ng may sakit ay naroon ang doktor na naghayag na mabuti ang kalagayan matapos ang kanyang gamutan. Ngunit agad tinutulan ito ni Chen dahil halatang nasa napakasamang kondisyon ang matanda at kailangan ng mas mabigat na hakbang. Nagalit ang doktor, ipinagmamalaki ang kanyang karanasan at karangalan, at hindi matanggap na pagdudahan siya. Ngunit hinarap siya ng binata ng may mariing tingin at sinabi na dapat nitong akuin ang pananagutan kung may hindi umayon sa plano. Para sa doktor, imposible yun dahil siya raw ang pinakamahusay sa buong lungsod. Subalit sa mismong sandaling yon, biglang napahalingging sa ubo ang matanda. Dugo ang damaloy mula sa kanyang bibig, bagay na nagpayanig sa lahat ng naroon. Mahigpit na hinawakan ni Miss Su ang kamay ng lolo habang namumutla sa takot. Nag-utos ang doktor na tawagan agad ang ambulansya, hindi maunawaan kung bakit biglang lumala ang lagay ng pasyente, at doon na nagsimula ang mabilis niyang paghanap ng palusot habang unti-unting nauupos ang tiwala ng mga nakapaligid. Sinabi ni Chen na hindi na makatutulong ang ambulansya. Huli na para sa mga karaniwang paraan, ngunit maaari pa niyang subukang iligtas ang lolo ng dalaga. Ipinatong niya ang kamay sa noo ng matanda at agad niyang naramdaman na halos maubos na ang lakas nito. Wala nang natitirang enerhiya upang lumaban sa sakit. Nataranta ang dalaga at taimtim na nagnasang gumawa ang binata ng kahit ano upang mailigtas ang matanda, tiniyak na hindi magpapabaya ang kanilang pamilya sa utang na loob. Isang pagkakataon yun para sa anak ng dragon upang gamitin ang bago niyang lakas at kaalaman. Itinuon niya ang isip, pinag-isa ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, at ipinadala ang enerhiya ng pagpapagaling sa katawan ng matanda. Hindi pa niya kailanman nagawa ang ganitong uri ng paghilom, ngunit hindi niya inalintana ang hirap dahil naramdaman niyang kailangan niyang suklian ang kabutihang ginawa para sa kanya. Lumipat ang kapangyarihan ng dragon sa matanda. Hindi ito naging madali, ngunit ibinuhos ng binata ang buong lakas niya. Sa panaginip, nakita ni Mr. Su ang sarili sa ilalim ng isang napakalaking punong namumukadkad, at dama niya ang pagbabalik ng sigla. Sa harap ng lahat, unti-unti siyang gumaling at nagmistulang mas malakas kaysa kanina. Tiningnan siya ng apo niyang may halong pag-asa habang sinusubukang unawain ng doktor kung paano nagawa ng binata ang tila milagro. Bumagsak sa sahig si Chen, halos mawala ng malay dahil naubos ang halos lahat ng kanyang enerhiya. Nabatid ng matanda na dahil sa binata ay naisalba ang kanyang buhay, kaya ipinangako niyang bibigyan ito ng gantimpala at tinanong kung ano ang nais ng estranghero. Ngunit tumanggi si Chen at sinabing yun ay pasasalamat lamang sa kabutihang loob ng apo nito, sapagkat kung hindi siya pinulot sa lansangan ay baka doon na siya namatay. Namula ang dalaga sa hiya at tuwa, at napangiti habang sinasabing hindi niya inakalang ang simpleng pagtulong ay uuwi sa ganitong kabayaran. Tinulungan niya ang binata tumayo at ipinahayag na labis ang pasasalamat nilang maglolo at hindi sila mananatiling may utang. Ipinakilala niya ang sarili bilang Suan at muling binanggit ang pangalan ni Chen na ikinagulat ng binata dahil hindi niya inasahang matatandaan ito ng dalaga. May kakaibang init ang tagpong yon, hindi inaasahan ngunit nakaaliw. Ibinukod siya ni Suan at palihim na sinabing nais niyang malaman kung gaano kalaki ang posibilidad na mabuhay pa ng ilang taon ang kanyang lolo. Narinig iyon ng matanda na may matalas na pandinig kaya natawa lamang ito at inihabili na tatagal siya ayon sa itinakda ng tadhana. Kasunod noon, nagpahayag siyang nais niyang imbitahan ang binata sa hapunan. Nahihiya si Chen dahil hindi pa siya nakaliligo, ngunit bago pa siya makapagbitiw ng sagot ay dumating ang isang mensahe sa kanyang telepono. Mula yun sa kanyang asawa, nagsasabing hindi nito inakalang mabubuhay pa siya, ngunit kaya man siya nakasurvive ay mariing ipinagbabawal pa rin itong bumalik sa bahay. Napailing ang binata at naisip na oras na upang harapin ang problema sa pamilya Lin. Sinabi niya kina Suan na may dapat siyang ayusin at kapag natapos ay babalik siya upang tanggapin ang imbitasyon sa hapunan. Nag-alok si Suan na ihatid siya upang hindi masayang ang oras. Pumayag siya at magkasama silang lumabas ng mansyon, sumakay sa isang marangyang pulang kotse, isang pahiwatig na hindi nagkukulang sa yaman ang pamilya Su. Samantala, iniutos ng matanda sa isang tauhan na alamin ang pagkakakilanlan ng binatang nagligtas sa kanya.
Para sa kanya, hindi kailanman masama ang maging maingat. Pagdating nila sa tinitirhang lugar ni Shinshan, bumaba si Swan at nanatiling naghihintay habang inaasikaso niya ang kanyang mga dapat kaharipan, bagay na hindi alam ng binata. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang dalawang lalaking may kinalaman sa pambubugbog sa kanya, pati na ang ilan pang taong hindi niya kilala na tila nagkalat sa loob ng tahanan. Nakasalubong niya ang kanyang asawa, si Ling Qinshan, na waring nahirapang itago ang pagkabigla sa pagdating niya. Ipinag-utos nito na magligpit agad at hindi man lang siya tinapunan ng kahit bahagyang konsiderasyon. Ang sitwasyon ay malinaw na isang kasuklam-suklam na palabas. Malamig na inihayag ni Ling Qinshan na hindi niya inaasahan ang pagbabalik nito, ngunit ngayong naroon na, magandang pagkakataon na upang ayusin ang papeles ng diborsyo. Sa mayinhing pagkiling ng ulo at may nagbabalat kayong lamang, ipinakita nito ang lalaking nakaupo sa silyon na ipinakilala bilang magiging asawa niya, si Mr. Yang ng Sanche Group. Niyakap niya ang lalaki ng may pagmamalaki at nagbigay diin na wala ng saysay ang pagseselos ng binata dahil hindi naman sila tunay na mag-asawa. Tinanggap ni Shinshan ang lahat ng walang pagtutol. Para sa kanya, higit pa siya sa isang alipin kaysa asawa kahit noong kasal pa sila. Kaya pumirma siya agad at inihagis ang mga papeles sa mukha ng babae, mariin na sinasabing wala nang anumang ugnayan sa pagitan niya at ng pamilyang Lin. Lumakad siya palabas ng gusali habang sinusundan ng nagngangalit na babae na halos pasiga ang mga insulto. Ngunit isang tawag ang pumasok at doon niya nalaman na nanatili pa pala si Swan sa sasakyan at naghihintay. Naglakad siya pabalik sa kotse nang may bahagyang ginhawa, humingi ng paumanhin dahil napatagal siya, ngunit ngumiti lamang ang dalaga at sinabing walang dapat ikabahala. Nabanggit din niyang tumawag ang kanyang lolo at may mahalagang pakay daw kay Shinshan kaya kailangan nilang magbalik. Sa malayo, nakatingin sina Ling Qinshan at Mr. Yang, halos maubusan ng sarili dahil hindi nila matanggap na ang itinuturing nilang walang-walang binata ay kasalukuyang inaangkas ng isang napakagandang dalaga sakay pa ng mamahaling sasakyan. Pinaghinalaan nilang baka artista lamang ang dalaga upang pagdiskitahan sila. Samantala, ipinaabot ng sekretarya kay Mr. Su ang impormasyon tungkol sa binata, na ito raw si Shinshan, batang pinalaki ni Mr. Lin at pinakasal sa isa sa mga apo nito. Ngunit hindi pa rin niya maalala ang pamilyang Lin at itinuring itong maliit na angkan. Nag-alala siya ng bahagya nang malamang wala itong anumang kilalang karanasan sa medisina. Pinag-isipan niyang baka nasobrahan niya ang pag-asa sa binata, kaya agad siyang nag-utos na tawagin muli si Dr. Sun para sa muling konsultasyon. Habang nagaganap yun, inalok si Shinshan ng isang silid upang makaligo at maayos ang sarili. Masaya siyang tumanggap ng alok na yun, at doon nagtapos ang sandaling iyon ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Nakangiting sinabi ni Swan na may oras pa bago ang hapunan at maaari siyang bumalik anumang sandali kapag handa na siya. Nagpasalamat si Shinshan at isinara ang pinto sa likuran niya. Sa sandaling iyon, kinailangan niyang ayusin ang sarili at lalo na ang isip, sapagkat napakaraming kaalamang iniwan ng dragon ang biglang sumiksik sa kanyang ulo. Sa pag-unawa sa lahat, napagtanto niyang taglay niya ang karunungan ng libu-libong aklat ng medisina, ngunit ang mismong kakayahan niyang magpagaling ay nakabatay sa dami ng espiritual na lakas na kaya niyang gamitin. Habang pinagninilayan yun, sumidhi rin sa isip niya ang kaalaman ukol sa paggawa ng mga halamang gamot at mga bilugang race eta para sa pagpapalakas ng katawan. Dahil dito, nagpasya siyang subukan ang natutuhan at ipinasundo sa isang dalaga ng bahay ang mga halamang kakailanganin para sa paggawa ng isang espesyal na paeldores. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Sun kay Mr. Su na kakaunti na lamang ang pag-asang natitira. Kung dumating sana ang binatang nakapagpagaling kanina, maaari sanang subukan ng transfusion, ngunit sa kasalukuyang kalagayan ng matanda ay hindi na yun kakayanin ng katawan. Iminungkahi ng apo na tawagin si Shinshan upang marinig ang opinyon nito, dahil sa ganitong sitwasyon, anumang pagkakataon ay mahalaga. Ngunit tumutol ang lolo at sinabing ang lahat ay nasa kamay ng tadhana. Labis ang panghihinayang nito na hindi niya naibigay sa apo ang isang mabuting tahanan at asawa. Sumulpot sa pintuan si Shinshan, gusot at bahagyang hinihingal, may hawak na isang itim na paeldores. Nagpaumanhin siya sa kanyang pagdating at inilahad ang gamot na kanyang ginawa. Napasimangot ang doktor ng masamyuang amoy nito at agad nitong nakilala ang uri ng paeldores na sa tingin niya ay imposibleng malikha ng isang karaniwang tao.
Napakabaho ng Race 8 at halos sabay-sabay na tinakpan ng lahat ang kanilang ilong upang hindi masuka. Maayos ngunit may pagtatakang ipinaliwanag ni Shinshan na ito ay tradisyonal na paeldores mula sa mga lokal na halamang gamot na madaling ipakuha sa mga hardinera ng bahay. Hindi man niya ginagarantiyahan ang tagumpay, malaki ang posibilidad na makatulong ito. Hindi tinanggap ng doktor ang sariling hinala at itinuring na tila isang bukol lamang ng putik ang inaalok sa pasyente. Ngunit iginiit ng binata na wala namang mawawala, kung wala ng ibang paraan, mabuting subukan. Sinikap ni Suan na kumbinsihin ang lolo, ngunit tumanggi itong uminom ng gamot na ganoon ang amoy. Ngunit sa kalaunan, nakialam si Dr. Sun at nagpahayag na walang panganib sa paeldores dahil likas na halamang gamot lamang ang laman nito. Idinagdag pa nitong kung gagaling ang pasyente, tatawagin niyang Master si Shinshan. Maingat na kinuha ng matanda ang kulay itim na bola, at dahil sa kumpiyansa ng doktor, nagpasya siyang subukan ito. Napahinto ang lahat at hindi gumalaw habang pinipilit ng matanda na lunukin ang mabahong paeldores. Halos maipit sa kanyang lalamunan ang paeldores dahil sa antong dulot nito, subalit pinilit niyang tiisin iyon. At sumiklab ang epekto ng hindi inaasahan. Biglang damaloy ang lakas sa katawan ng matanda, para bang muling nagbalik ang kabataan. Ang enerhiya ay tila naglalagos sa bawat himaymay, pinatitibay ang katawan na matagal nang nawala ng sigla. Naglapit kay Mr. Su ang doktor at ang apo upang suriin ang kanyang kalagayan. At tanging pagkamangha ang nasambit nito dahil hindi kapanipaniwala ang nangyari. Hindi lamang siya mahusay ang pakiramdam, tila mas bata pa siya kaysa kanina. Nang marinig niya ang salaysay ng doktor tungkol sa transfusion, tiniyak niyang kakayanin niya yun ngayon. Hindi makapaniwala ang doktor at mariing nagpahayag na kailangan niyang malaman ang Race 8, ngunit nagpasya si Shinshan na panatilihin itong lihim. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bumangon ng walang tulong ang matanda at iniabot ang kamay sa binata bilang pasasalamat. Bilang tanda ng paggalang, iginawad niya kay Shinshan ang isang vilya sa kabundukan. Tinangka ng binata na tumanggi ngunit iginiit ng matanda na higit na mahalaga ang kanyang buhay kaysa anumang ari-arian. Inihatid ni Suan ang binata sa bago nitong tahanan. Napakalaki ng vilya at kapansin-pansin ang karangyaang bumabalot dito. Habang naglalakad sa paligid, hindi maiwasan ng binata ang pagdama ng tila panaginip, sapagkat napakabilis magbago ng kanyang buhay. Habang umiikot sila, narinig nila ang galit na sigaw mula sa loob. Laman pala ng vilya ang kanyang dating asawa na kasalukuyang nagbabakasyon doon. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Tahimik ngunit mariin niyang sinabi na doon na siya nakatira, kaya kailangan nilang umalis. Tumawa ang dating asawa at nang alipusta, sinasabing ang mga pulubi ay sadyang may mga kabaliwan. Inutusan nito ang kasamang lalaking matipuno upang paalisin si Shinshan. Hindi pa alam ng lalaki ang pagbabagong naganap kay Mr. Su at ang Red Along iginawad nito. Ngunit nang mapansin niya si Suan, kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang kilos. Kinabahan siya at agad na nagbigay galang matapos makilala ang dalaga bilang kabilang sa pamilyang nagmamay-ari ng lugar. Mahigpit na nagbabala si Suan na ayaw niyang makita ang mga taong yun sa vilya, kaya nangako ang lalaki na hindi na muling magpapakita ang mga ito. Tinuligsa pa niya ang babae, at isang sampal ang agad nitong tinanggap upang matigil ang panghihimasok. Naglakad sina Shinshan at Suan papasok sa loob upang tingnan ang kabuuan ng vilya. Hindi nagustuhan ng dating asawa ang pangyayari at nagtanong kung bakit siya tinatrato ng ganoon. Ipinaliwanag ng lalaking kasama niya na si Suan ang tagapagmana ng pamilyang nagmamay-ari ng buong ari-arian, kaya malinaw kung bakit sila nawalan ng lugar. Samantala, nasa terasa na si Suan at ninanamnam ang tanawin habang kumakalat sa paligid ang mabangong aroma ng mga pagkaing inihanda ni Shinshan para sa unang hapunan sa bago niyang tahanan. Ilang sandali pa, nakaupo na ang dalaga sa mesa at masayang tinikman ang bawat putahe. Nagbitiw siya ng papuri dahil mas masarap ang mga luto ng binata kaysa sa mga pagkain ng chef ng pamilya. Nang ialok ni Shinshan ang panghimagas, hinawakan ni Suan ang kanyang kamay at malumanay na sinabi na hindi lamang ito mahusay magluto, kundi napakalakas din. Hindi niya maunawaan kung bakit nagpa siya ang dating asawa nitong hiwalayan ng isang tulad niya. Nahihiya ang binata at inamin niyang hindi man lang siya itinuring na lalaki ng dating asawa. Walang pag-uusap tungkol sa tungkulin bilang magkabiyak.
Namula rin si Suan at inisip na kakaiba ang lahat ng nangyayari. Ngunit dama ng dalaga ang paghanga sa binata at sa kabila ng pagkalito ay nakita niyang maaari itong maging simula ng isang ugnayan kung palalawigan ng oras. Nagkaroon ng sandaling pagtigil, parehong nag-iisip at parehong kinakabahan. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Qin-chan na para bang handa itong kumawala. Lubha rin niyang nagustuhan ang dalaga, kaya tumingin siya palayo upang itago ang damdamin. Upang mabawasan ang kaba, muling nag-abot ang binata ng isa pang putahe. Pinuri iyon ni Suan at inalok siya na makisalo sa pagkain. Habang nagmamasid, napag-isipan ng dalaga na hindi masamang magkaroon ng pagtingin higit pa sa pagkakaibigan, ngunit naisip niyang hindi kailangan magmadali. Mahaba pa ang panahon. Pagkaraan ng masayang hapunan, sumakay na si Suan sa sasakyan upang umuwi. Hindi nakatiis ang driver at nagbitiw ng komento tungkol sa isang dating dukhang lalaki na ngayoy tila naghari sa sarili. Ngunit pinutol ng dalaga ang usapan at sinabihang magpatuloy lamang sa pagmamaneho. Ang mutya ng pamilya So ang may karapatang pumili kung sino ang karapat-dapat sa atensyon nito, at hindi dapat manghimasok ang iba. Tahimik niyang tiningnan ang tanawin sa labas ng bintana at inisip na sa laki ng potensyal ni Qin-chen, malamang ay magiging tanyag at mayaman ito balang araw, at hindi nalalayo yun sa katotohanan. Ibinuhos ng binata ang mga sumunod na araw sa sariling pag-unlad. Umaakyat siya sa tuktok ng bundok at nagmumuni, tinatanggap ang bagong kaalaman at kakayahan mula sa mana ng dragon. Hindi sapat ang enerhiya ng bundok upang buong lamnan ang nasangkap na kapangyarihan, ngunit sapat ito upang palakasin ang kanyang kaisipan. Pinisil niya ang kamay na patunay ng bagong determinasyon. Kailangan niyang tumibay at yumaman upang maging karapat-dapat sa babaeng tulad ni Suan. Sa tuwing may isip niya ang dalaga, kumakabog ng hindi mapigil ang dibdib. Alam niyang kailangan muna niyang magtagumpay sa sarili bago ang anumang pag-ibig. Habang nag-iisip, narinig niya ang malakas na pagtawag mula sa ibaba ng bundok. Kinailangan niyang bumaba upang tingnan ang dumating na mga bisita. Nagpakilala ang pangkat ng mga bandido na pinamumunuan niyan. Walang galang nilang tinanong kung saan nagpunta ang dalaga at kung bakit tila protektado ng isang hamak na lalaki ang lugar. Maririnig ang mga banta, maikli man o mahaba, pareho lang ang ipinapahiwatig, siyan daw ang magtutuwid ng lahat. Sinubukan ng binata na bigyan sila ng babala. Ang orihinal na may-ari ng villa ay si Ginoong Su, at walang sino mang dapat mang-angkin ito ng walang wastong dahilan. Walang nakinig sa kanya. Ipinaalala pa niyang hindi nila matatakasan ang pananagutan ng pagpasok sa pribadong lugar at pananakot sa mismong nagmamay-ari, lalo na't may kaugnayan siya sa pamilya So. Napaisip ang ilan, ngunit nagpumilit pa rin siyan at pinangunahan ang paggigiit. Nakayukong nagsindi ng sigarilyo sa harap ng marangyang tahanan, bagay na lalo pang nagmukhang katawa-tawa. Nang ihagis niyan ang upos at sigaw na oras na upang galpihin ang walang modo, napailing si Qin-chen. Hindi raw talaga natuto ang mga ito. Bago pa makapagpatuloy sa pagmumura ang mga bandido, nagpakalat-kalat na ang mga ito matapos tamaan ng mabilis at tiyak na mga suntok ng binata. Nabunat pati ang ngipin ng ilan bago pa man sila makabawi ng balanse. Nanlambot sila at nagsabing hindi nila kayang talunin ang ganoong kalaban. Sinubukan pa niyan na pag-alitan ng mga kasama at pilitin silang lumaban kung nais nilang mabuhay ng matagal, ngunit biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin niyan, narinig niya ang boses ni Lin Qin-chen na nagsasabing nasa bingit ng kamatayan si Ginoong Lin. Kailangang dumating sa ospital kaagad. Si Ginoong Lin ang nagpalaki kay Qin-chan mula pagkabata, kaya hindi siya pwedeng tumalikod sa sitwasyon. Tinangka niyang alamin ang nangyayari, ngunit malamig ang sagot niyan, wala raw kinalaman si Qin-chan sa pamilya nila. Kung makita siya sa klinika, pagsisisihan niya yun. Pinanood ng binata ang pag-alis ng sasakyan ng lalaking pumalit sa kanya at inisip ang posibilidad na naroon si Dr. Sun. Tinanong niya ang mga bandido kung ang sasakyang yun ba ang sinasabi nila. Nagkibit balikat ang mga ito at tumango, nanginginig sa takot. Sa ospital, pilit na hinahanap ni Lin Qin-chen ang anumang solusyon mula sa doktor, ngunit walang pag-asa raw. Hindi isinasagawa ng ospital ang ganitong antas ng operasyon. Inabot niyan ang malaking halaga at iniutos sa doktor na panatilihing buhay ang matanda kahit 1 linggo, habang sila'y naghahanda. Kung mawala man ito pagkatapos, may iba pang paraan.
Agad na tinawag ng doktor si Qin Chen dahil darating ang pinakamahusay na siruhano ng bansa. Tumayo sa tabi niya ang mismong tanyag na espesyalista. Mahina hong humiling ang lalaki na gamitin ang operating room. Nagulantang ang doktor at buong galang na sinalubong ang kilalang manggagamot, sabay alok ng lahat ng kailangan. Nagtungo silang lahat upang ipaalam kay Ginoong Lin at sa apo nito. Samantala, tinawag ng galit na nobyo ni Lin Chinchen ang atensyon ng mga naroon at nagbitiw ng masasakit na salita laban kay Qin Chen. Hindi nila maunawaan kung bakit naroon ang isang taong sa tingin nila'y walang halaga. Tahimik lamang ang binata habang naglalakad kasama ang dalawang doktor. Alam niyang kaya niyang pagalingin ang matanda, ngunit masyadong kainahinala kung ipapakita niya ang buong kakayahan. Sa kabilang dako, nasa terasa ng kanilang villa si Su Van kasama ang kanyang lolo. Malumanay na hinihipan ng hangin ang mahabang buhok ng dalaga. Maging ang matanda ay napangiti at nagbirong tila may iniisip ang apo, malamang tungkol kay Qin Chen. Sa tagal ng kanyang buhay, kabisado niya ang damdamin ng mga tao. Napabuntong hininga si Su Van at inamin na tama ang hinala ng lolo. Nais niyang malaman kung ano ang magiging tugon nito sakaling piliin niyang makipagkita sa naturang binata. Sandaling nag-isip ang matanda at pagkatapos ay ngumiti. Kung nais daw yun ng kanyang apo, handa siyang ayusin ang lahat sa pinakamainam na paraan. Tinanong ni Suan kung nangangahulugan ba nito na makalipas ang 3 araw ay maisa sa katuparan na ang unang balak na pag-anyaya kay Qin Chen na bumisita. Mahigpit siyang niyakap ng matanda at sinabing para sa kapakanan ng apo ay handa siyang gumawa ng marami. Ang mahalaga lamang ay maging handa ang binata sa malaking responsibilidad na maaaring kaakibat nito. Tumingin ang dalaga sa kawalan, iniisip na mabigat ang pasyang yun, ngunit kung papayag ang binata, handa siyang maglabas ng pahayag sa publiko. Tinamaan ng liwanag ng araw ang kanyang mukha at nagbigay dito ng kakaibang kinang. Sa isipan ni Suan, tila nagkataon lamang na ang isang taong walang halaga sa pamilya Lin ay lubos na nagustuhan ng higit na makapangyarihang pamilya So. Hindi lahat ng lalaki ay nagkikilos ng makasarili tulad ni Nayan at ng kasama nito. Sa ospital, lumabas si Dr. Herson mula sa operating room at ipinaalam kay Qin Chen na naging matagumpay ang operasyon. Makababalik na umano sa huwisyo ang pasyente at bukas ay maaari na itong umuwi. Nagpasalamat ang binata sa surgeon, ngunit tumanggi ito sa pasasalamat at nagsabing mas mainam sana kung nakapagbigay siya ng mahikang pil tulad ng kay Ginoong So. Ipinaliwanag ng binata na hindi yun maaaring mangyari dahil hindi siya kailanman papayag ang gumawa niyon. Itinuturing siya ng pamilya Lin na mas mababa pa sa isang aso. Nabanggit niya si Yan at ang dating asawa at muli niyang naramdaman ang pandidiri habang tinatapos ang kwento. Nang inig sa galit ang doktor at tinawag yung lubhang hindi patas, idinagdag pang dahil dito ay dapat nang ituring ng binata na siya ang bagong Panginoon nito, kaya dapat siyang tawagin bilang anak ng pamilyang Xiao. Sa mismong sandaling yon, dumating si Yan. Nagsisindi ito ng sigarilyo sa loob ng pasilyo at mayabang na tinawag si Qin Chen, ipinahihiwatig na oras na upang pagbayaran nito ang pagpunta sa ospital na labag sa kagustuhan niya. Tahimik na pinagmasdan ng surgeon ang kanyang bagong Panginoon at inisip na napakalaking kapahamakan ang nagbabadya para kay Yan. Muli itong naging hindi kanais-nais na pagkakataon. Hindi natakot ang binata. Napansin niyang kasama ni Dr. Sun ang matikas na si Qin Hu, na lumapit upang alamin ang sitwasyon. Kumaway ito at nakangiting tinawag ang kaibigan, bagay na agad pinaniwalaan niya na para sa kanya. Inilahad pa sana niya ang kamay, ngunit hindi siya pinansin at dumiretso si Qin Hu kay Qin Chen. Inalis nito ang salamin at masayang ipinaabot na dahil naging maayos ang lahat, hihilingin itong ihatid sa bahay ang binata. Nanlumo si Yan. Hindi niya maunawaan kung paanong ang dating pulubi at dating asawa ng kanyang kasintahan, na pinagtatawanan nila noon, ay biglang naging isang taong may malaking impluwensya. Sa sandaling yun, inimbitahan si Qin Chen ng matangkad na lalaki sa isang handaang inihanda para sa kanya. Nag-aatubili ang binata dahil hindi niya gusto ang mga marangyang pagtitipon. Ngunit nang lumuhad ang lalaki at buong pagmamakaawa na sabihing darating si Miss Su, napahinuhod si Qin Chen. Nagpasalamat ang malaking lalaki nang halos maiyak habang inaabot ang VIP invitation ng okasyon. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan habang hindi pa rin natigil si Yan sa pagsigaw sa kanyang grupo, tinatawag silang mga hanggal, bago tuluyang lumabas ng ospital.
Habang nakatanaw pa sa papalayong binata, pabulong niyang ibinulong sa kausap sa kabilang linya na kailangan ng ihanda ang lahat at huwag siyang biguin. Idinaos ang pagdiriwang sa Palace Hotel, ang pinakamarangyang establishmento sa lungsod kung saan nagtitipon ang pinakakremang bahagi ng lipunan. Payak ang pananamit ni Chin Chan. Lumilingga-lingga siya upang hanapin si Miss Su sa masikip na bulwagan. Sa gitna ng paghahanap, napansin siya ng isang marangyang magkapareha, sina Jiang Hua, isang kaklase, at ang kaibigan nitong si Xu Xia, na dating kaklase rin ng binata. Tinawag nila siya, ngunit tumalikod siya at nagpaalam na may pupuntahan. Tumawa si Xia at nagbitaw ng biro tungkol sa dating asawa na animoy magiging janitor kung hindi ito magsusumamo. Saglit na huminto ang binata at sinabing matagal na silang hindi nagkita at tila walang pinagbago ang babae maliban sa paglitaw ng mga kulubat. Nainis ang dalaga, ngunit idinugtong ng binata na kung isa na lamang siyang alalay ng tagapagmana tulad ni Jiang Hua, dapat itong kumilos ng mas nararapat. Akmang susugod si Xia nang biglang dumating si Gunaw, ang tanging tunay na kaibigan ni Chin Chan noong kolehiyo, nakasuot ng pulang checkered na palda. Matigas nitong ipinahayag na hindi angkop ang marangyang hotel para sa gulo. Tumutol si Jiang Hua at ipinagyabang na pagmamay-ari ng kanyang kapatid ang gusali kaya maaari nilang gawin ang anumang naisin. Hinawakan pa niya sa panga si Gunaw at nagbanta na walang say-so-way kung mawawala ito sa piling niya. Muling naulit ang parehong eksena mula pa ng gabi, ngunit ngayon ay nagbago ang takbo ng pangyayari. Sa halip na umatras, isang malakas na suntok ang damapo sa mukha ng lalaking mayabang. Napahinto ang mga babae sa pagkagulat. Hindi inaasahan ni Xu Xia, ni Gunaw, maging ni Jiang Hua ang ganitong pangyayari. Nakangiti si Chin Chen habang minamasahe ang kamao, tila nagbiro pang mayroon sigurong napiksang litid. Nag-aalala si Gunaw sa kaibigan at sinabi nitong delikado ang pakikisangkot, ngunit tiniyak ng binata na maayos ang lahat. Panahon na raw upang turuan ng leksyon ang taong yon. Pagbagsak ni Jiang Hua sa sahig, dahan-dahan niyang kinuskos ang panga at hindi tumayo. Tahimik ngunit mabigat ang banta niya sa binata, na hindi lamang daw ito mamamatay kundi pati na rin maililibing ng walang bakas. Pagkasabi niya nito, nag-utos siya sa mga bantay na hulihin ang binata. Ngunit bago pa sila umusad, dumating ang boses na alam ng lahat. Si Chin Hu yon, mabilis na lumapit sa lugar ng gulo. Dumaan lamang siya kay Jiang Hua at hindi man lang tiningnan, kasunod nito ang diretsyo niyang paglapit kay Chin Chan upang humingi ng paumanhin. Napatigil ang mga kaklase ni Chin Chan at tuluyang natakot. Humiling sila ng palugit at nagmakaawang palayain, ipinaliwanag nila na wala silang kaalam-alam sa ugnayan ng dalawa. Pinayagan silang makaalis ngunit ipinaalala ng may-ari ng salo-salo na malinaw niyang narinig ang banta tungkol sa paglilibing at kung ganoon, dapat munang alisin ang dalawang paa bago makalabas. Nawala ang yabang ni Xia at nagsumiksik na lamang sa likuran ng binata, umaasang maprotektahan sila dahil sa dati nilang pinagsamahan. Tinignan sila ng binata na may malamig na paghamak at ipinahiwatig na hindi sila karapat-dapat sa kahit anong paggalang o awa. Inanyayahan naman ni Chin Hu ang binata papunta sa isang mahigpit na binabantayang silid at doon ibinigay ang mga nakahandang regalo, mga mamahaling gamot, alak, tabako, at pati na rin isang credit card. Lahat iyon ay malinaw na matagal nang inihanda. Tanging credit card lamang ang tinanggap ng binata at maingat niyang tinanong kung hindi ito magdudulot ng problema. Tiniyak ni Chin Hu na yun lang ang dapat niyang tanggapin. Pagkatapos, ipinahiwatig ng malaking lalaki na makabubuting dumalo rin ang binata sa tahanan ng pamilya So dahil darating ang mga matataas na panauhin. Ngunit bigla siyang nataranta nang maalala niyang inimbita rin niya ang pamilya Lin, bagay na maaaring magdulot ng insulto kay Miss So. Nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-anong solusyon, bawat isa mas hindi kapani-paniwala kaysa sa nauna. Walang pagkakataon ng binata na magsabi ng tumanggi, dahil bago pa man siya makapagpaliwanag, nagpasalamat na agad si Chin Hu at bilang gantimpala, ibinigay pa ang isang buong kalye ng mga tindahan, isang napakalaking regalo dahil maraming gamit para sa pag-unlad ang madaling makuha roon. Tinanggap iyon ni Chin Chan. Pagkatapos ng pagdiriwang, lumabas ang binata. Medyo napagod siya at nais sanang maglakad ng mag-isa, subalit agad tumunog ang kanyang telepono. Si Lolo Lin yun, humiling ang matanda na pumunta agad sa kanya. Malinaw sa tinig na hindi dapat ipagpaliban ang pag-uusap.
Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng matanda, at walang ibang tao sa paligid. Magaan na hinawakan ng binata ang kamay ng matanda, isang bagay na matagal nang hindi niya nagagawa dahil sa mga mata ng ibang kamag-anak. Humingi ng tawad ang matanda sa kanyang mga pagkukulang at ipinaabot ang taos-pusong pasasalamat dahil sa pagtulong sa doktor. Ipinaliwanag ng binata na wala siyang dapat sisihin sa sarili, kung hindi dahil sa lahi ng Lin, marahil wala na siya ngayon. Humugat ng hininga ang matanda at sinabi ang katotohanang matagal nang nakatago. Hindi pala ulila ang binata. 20 taon na ang nakalilipas, habang nanghuhuli ng isda ang pamilya Lin, isang mahiwagang lalaking nakatayo sa ibabaw ng tubig ang nakita nila. Wala itong anumang bakas ng takot kahit napapaligiran ng armada ng mga barkong handang umatake. Sumiklab ang labanan at lumaban ang estrangherong yon na parang isang Diyos digmaan, sinira niya ang lahat ng kalabang barko. Nang matapos ang labanan, ibinigay niya kay Lolo Lin ang pinakamahalagang bagay sa kanya, isang sanggol. Iyon si Chin Chan. Sinabi ng estranghero na aalagaan muna ng pamilya Lin ang sanggol hanggang sa gumaling ang mga sugat niya at saka siya babalik upang kunin ang bata. Lumuluha ang matanda habang ipinapaliwanag na ang kasalukuyang kinatatayuan ng pamilya Lin ay biyaya ng ama ng binata. Nakiusap siyang sana'y makasalo man lang niya ang binata paminsan-minsan sa pagkain. Tumango ang binata. Kinabukasan, nagtungo ang binata sa mansyon ng pamilya So. Nais niyang makausap ang matandang So at ang apo nito. Nagdala siya ng isang dakot ng mga pilitang nagbibigay buhay, ipinaliwanag niyang kaya nitong ibalik ang lakas ng chi at punuin ng enerhiya ang katawan. Dumating si Juan Luna, isang maestro sa sining pandigma, upang suriin ang mga ito. Napansin niyang tunay na kayamanan ang mga pilitang iyon at hindi niya inasahang may iba pang tao na makagagawa ng ganoong uri. Nagtanong siya kung saan natutunan ng binata ang ganoong kaalamang walang katulad. Ipinaliwanag ng binata na wala siyang pamilya o angkan at natutuhan niya ang lahat ng kusa. Nagulat si Juan Luna at ibinulong paghihinala kung hindi ito nagmula sa demonyong kasanayan. Narinig iyon ni Juan at agad niyang itinuring na imposible ang ganoong sapantaha, dahil ginamo ng binata ang sariling lolo at nananatiling mabuti ang kanyang puso. Ngunit tumugon si Juan Luna na ang paggaling ay maaaring magmula sa biyaya ng kalikasan o sa masamang pamamaraan, at mahirap malaman kung alin ang totoo. Nang makita ni Chin Chan na tumitindi ang tensyon, marahan siyang lumapit kay Juan Luna at sinenyasan itong lumuwag ang balikat at palambutin ang tensyon sa mga binti. Sa isang iglap, tumalon ang binata nang may pambihirang liksi upang iwasan ang biglaang pagsalakay ng maestro. Ipinaliwanag ni Juan Luna na dumating na sila sa puntong hindi sapat ang salita, ang lakas na lamang ng mandirigma ang huhusga. Umangat ang dalawang kamay ng binata bilang pagtutol, dahil ayaw niyang saktan ang kaibigan ni Mr. So. Ngunit nag-apoy ang damdamin ng mandirigma at itinuturing na malaking karangalan kung masagi man siya ng binata. Nais sanang pigilan ni Juan ang pagtutuos ngunit huli na. Tumindig ang binata sa posisyong pandigma at inipon ang enerhiya sa kanyang mga daliri. Sumabog ang tunog ng mga salpukan at sa sumunod na sandali, nakahandusay na walang malay si Juan Luna sa sahig. Natawa si Mr. So sa hindi inaasahang lakas ng binata. Agad lumapit si Juan, mahigpit ang kapit sa kamay ng binata at nag-aalala kung napinsala ang kanyang bisig. Sinabi ng binata na wala siyang natamong pinsala. Ngunit mariing ipinaliwanag ng dalaga na kakaiba ang panganib na dala ni Juan Luna. Kung natalo ang binata, lalabas lamang siya ng mansyon na walang buhay. Napangiti ang binata at tiniyak sa kanya na kaya pa niyang tumayo ng sarili, isang bagay na ikinatuwa ng dalaga. Sa kanyang pagtingin, mas nanaisin niyang ganoon ang mangyari sa mga susunod pang araw. Tinanong ng binata kung ano ang nasa isip ng dalaga. Bigla itong umikot at nagtungo sa balkonahe, sinabing iyon ang unang naisip niya. Maya-maya'y sinundan siya ng binata at mahina kong nagtanong kung maaari nilang isama ang isang tao sa munting pag-uusap na iyon. Nais niyang makita si Chinho, kung pahihintulutan. Para kay Juan, hindi naman mahirap magdagdag ng isang plato at ilang pares ng chopsticks. Ngunit habang nagsasalita, marahan niyang hinawakan ang kamay ng binata at nag-usisa kung anong uri ng ugnayan ang mayroon sila. Hindi pa man nakakasagot ang binata ay biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na sampal. Nagpumiglas ang hiya ng dalaga at tinanong ang sarili kung bakit napakahirap para sa lalaki ang magpasya sa loob lamang ng ilang araw.
Ngunit agad siyang naging seryoso. Taimtim niyang hiniling na kung sakaling may umapi sa kanya sa hinaharap, handa ba itong tumindig sa kanyang panig. Buo ang loob ng binata nang ipahayag na hanggat wala siyang ginagawang masama sa dalaga, walang sinumang nilalang sa daigdig ang may karapatang manakit sa kanya. Hawak kamay silang nanatili roon. Malumanay ang hangin at halos kumpleto na sana ang sandali kung hindi lang sila nagkulang ng isang halik. Muntik nang masira ang katahimikan nang marinig nila ang masigla at malakas na tinig ni Mr. Su na nag-anunsyong nakabili siya ng isang bihirang halamang may 100 taon na ang edad. Inihanda niya yun para mismo sa binata. Mabilis silang nagkahiwalay, kapwa na mula sa hiya. Nang malaman ni Suan tungkol sa paparating na pagdalo nila sa auction, hiniling nito sa kanyang lolo na payagan siyang sumama kay Chin-chan. Natawa ang matanda at nagbiro kung hindi ba siya bubusabusan doon. Ngunit may isang mahalagang bahagi sa paghahanda para sa naturang okasyon, dapat umayos ng bihis ang binata. Kaya makalipas ang ilang oras, nasa loob na sila ng isang malaki at marangyang shopping mall. Hindi naging madali ang pumili ng kasuotan dahil sa dami ng mamahaling butik. Naiilang ang binata, hindi lamang sa sitwasyon kundi pati na rin sa halos hindi makataong presyo ng mga damit. Ngunit tiwala at masigla si Suan sa pagpili, isa-isa niyang pinasusukat sa lalaki ang sari-saring kasuotan kahit naninikit na ang kaba nito. Pinakakilig sa dalaga ang eksenang yun. Maganda ang tindig ng binata sa bawat sukat at tila mas lalong lumilitaw ang kisig nito. Nang tuluyan ng mapili ang pinakaangkop na kasuotan, hinangaan pa mismo ng tindera ang binata at pabulong na winika na napakagwapo nito. Ngunit hindi matawaran ang tuwa ni Suan. Paikat-ikot itong nagdadagdag ng mga detalye sa itsura ng binata at tinitingnan siya na parabang isang modelo sa gitna ng liwanag. Halos hindi na malaman ng binata kung saan lulugar, kaya nagpahayag ito na tumigil na sila at ayaw niyang bilhin ang kalahati ng tindahan. Ngunit bago pa tuluyang kumalma, narinig ang mapanuyang tawa ni Jan, ang lalaking ito, na tila laging sumusulpot sa pinakawalang inaasahang sandali, ay parang maltong sumusunod kay Chin-chan. At nagsimula ng mainis si Suan sa presensya nito. Parang aliw pa nga sa kanya ang ideyang sila ay sinusubaybayan. Nagyabang si Jan na pupunta siya sa auction at bibilhin ng kahit na ano, wala siyang pakialam kung mainggit ang iba. Tinawag siyang puro salita lamang ni Suan, sapagkat hindi naman malinaw kung saan kukunin ng lalaki ang pambayad, maliban na lamang kung may naambag silang bangko. Sa mismong auction, mas lalong lumino kung bakit kinailangang pumorma ng binata. Ang presyo ng mga ipinapakitang bagay ay umaabot sa milyon hanggang milyon at kalahati bawat isa. Hindi nabawasan ang bilang ng mga nais magtawaran. Sa unang bahagi, may ilang maliliit na taya at marahang samandals sa balikat ng binata, puno ng paghanga. Ngunit agad nagbago ang atmosfera nang may ibang tumaya sa likuran nila at nag-alok ng 5 milyon para sa parehong lote. Paglingon nila, si Suon pala yun. Nabahala ang binata dahil tila sobra ang halaga. Ngunit binulungan siya ng dalaga na ayos lamang yun. Kinongratula ng tagapamahala ang may hawak ng bilang 8 sa matagumpay na pagkuha ng lote ng Eternal Love, at idineklara ang maikling pahinga sa auction. Lumabas sina Suan at Chin-chan mula sa bulwagan, kapwa masaya, ngunit medyo mabigat ang presyo ng singsing na kanilang nakuha. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang sigaw ng dating asawa ng binata. Umuusok ito sa galit dahil ang singsing na yun, ayon sa kanya, ay para sana sa kasal nila ni Jan, hindi raw dapat yun na aga sa harap niya. Ipinilit niyang ibalik ang singsing ngunit malamig ang tugon ng binata, kung may pagkasuklam sa puso ang isang tao, hindi babagay rito ang anumang kagandahan. Tahimik na nagpatuloy si Suan sa pag-inom ng cocktail habang lumalawak ang iskandalo ni Nalin at Jan, sa kabila ng gulo, nagpaumanhin si Yang at ipinaliwanag na kung alam lamang niyang gusto yun ni Suan, hindi siya sasali sa pagtataasan ng halaga. Dinala ng tagapaglingkod ang kahunang singsing sa dalaga, ngunit imbes na tuwa, inisang umusbong sa kanya dahil sa labis na paglalandi at pagsisipsip ni Jan, sandaling naglaro sa isip niya na maaaring isuot yun ng binata sa kanyang daliri, na lalo namang nagpaalab sa kanyang pagkainis. Kinuha niya ang singsing at malamig na tinanong kung sino ang nagsabing gusto niya yun. Hindi handa si Jan sa ganitong tugon. Ipinaliwanag ng dalaga na hindi niya nais na mapaangkin ng sinumang may masamang hangarin ang isang alahas na may romantikong pangalan. Tinanong pa ni Lin Chin-chong ang binata kung bakit hinahayaan nitong maliitin sila ng dalaga, at idinagdag pa niya na hindi rin niya gusto ang disenyo ng singsing.
Itinapat niya ang kamay at iniabot ang alahas. Saglit yung naging kay layo, saka lumitaw ang dahilan, inihagis ng dalaga ang singsing palabas ng bintana diretso sa isang pandekораsyong lawa. Sinabi niyang kung gusto nila'y kunin nila ito doon. Tumalikod si Swan at Shin-chan at parehong lumakad palayo. Marahang suminghal si Lin kay Yan na malinaw na pinagtitripan lamang sila ng dalawa. Hindi raw totoo ang paghahagis at malamang na hindi yun itinapon dahil walang tao ang basta-bastang magwawala ng 5 milyon. Nangako si Yan na bibilhin niya ang huling lote para sa kanya. Pagbalik sa loob, tinanong ng binata si Swan kung bakit niya itinapon ang singsing. Ngunit para kay Swan, wala naman itong espesyal na kahulugan, may mga kakaibang ugali talaga ang mayayaman, ayon sa binata. Sa huli, idinagdag ng dalaga na kailangan talaga nilang gawin yun. Inanunsyo ng tagapamahala ang huling lote ng auction at ipinaliwanag ng dalaga na sinumang gustong manghamak sa iba ay dapat nauna, at siya dapat ang unang manghihiya. Nais pa sanang magsalita ng binata ngunit napagtanto niyang hindi na siya maririnig sa ingay ng bulwagan. Samantala, tuwang-tuwa ang dalaga sa kwintas na inilabas bilang huling lote. Humanga rin si Shin-chan sa kinang ng alahas. Bagaman bahagya siyang nanghinayang dahil hindi na ilabas sa bentahan ang bihirang halamang ipinangako ni Ginoong So. Napabuntong hininga ang binata at inisip na susubok na lamang muli sa susunod na pagkakataon, kaya agad niyang pinagpasyahang bilhin ang kwintas upang iregalo kay Swan. Mabilis na tumaas ang mga bid. Mula 2 milyon, umabot ito sa 3.3. Kinuha ng binata ang numero mula sa dalaga, itinataas ito ng buong kumpiyansa, at agad nag-alok ng 5 milyon. Nagtinginan ang lahat, hinahanap ang misteryosong numero 8 na muling handang gumastos ng ganoong kalaki sa iisang gabi. Hindi naman maunawaan ni Ian at ng iba kung bakit hawak ng binata ang numero, at kung bakit tila walang ginagawa si Miss So gayong maaari nitong tuparin ang sariling pangako. Nagtaas ng bid ang isang lalaki para sa 5,500,000, dahilan upang mapasaya ang kanyang kasama. Muling itinaas ni Shin-chan ang bilang at nag-alok ng 6 na milyon gamit ang card na ibinigay sa kanya ni Shin-ho. Nasa 10 milyon ang laman ng card, at mayroon pa siyang 35 na nakuha mula sa trading street. Nagbato naman ng 6,500,000 si Jan, itinaas ng binata ang bid sa 7, at sabay sumiklab ang init ng tunggalian. Umabot sa 8 ang alok ni Shin-chan, at lumitaw na ang kanyang katunggali ay hirap ng makipagsabayan. Gayunman, dahil sa galit, itinulak pa niyang ang bid sa 8 milyon at 10,000. Gutom itong manalo, habang pilit siyang pinapahinahon ni Lin. Huminga ng malalim ang binata. Alam niyang tatagal pa ng matindi ang palitan kung hindi siya kikilos. Kaya tahimik niyang itinaas muli ang numero at binigkas ang pinal na alok, 20 milyon. Inulit ng tagapamahala, 20, 20 muli, at sa ikatlo, idineklara ang panalo. Nagwagi ang binata sa pagkuha ng kwintas na kilala bilang Crystal Keys. Nagtinginan ang mga tao, naghihintay kung sino ang magpapakitang may hawak ng numero 8. Ngunit bago pa sila lapitan ng mga usisero, hinayla na ni Shin-chan si Swan palabas ng bulwagan at mabilis silang tumakbo papunta sa sasakyan. Parang mga batang nagtatago, humalakhak sila nang maisara ang pinto. Inamin ng binata na naisip niyang para silang mga especially iya, habang napangiti naman ng dalaga sa bilis ng pangyayari at sa galing ng binata na nakapagpamangha ng buong bulwagan sa loob lamang ng ilang minuto. Tinitigan ng binata ang dalaga ng may pag-ibig, inaamin na iisa lamang ang dahilan ng lahat ng ginawa niya, ang presensya ng dalagang nakangiti sa tabi niya. Hiniling niya kung maaari niyang isuot kay Swan ang kwintas, at pumayag naman ito ng medyo nahihiya, bago naglakad ng may kumpiyansa at bahagyang pilyang tila nagsasabing hindi na kailangan pang magpaalam. Pagkalapat ng kwintas sa leeg ng dalaga, napasinghap ang binata. Hindi lamang ito gumanda, naging higit pa itong maringal at maringal sa kanyang paningin. Sa tinig na halos maputol sa emosyon, ipinahayag niyang kung sakaling magtagumpay siya sa hinaharap, umaasa siyang tatanggapin siya ni Swan bilang asawa. Hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay at ipinaabot na kapag tunay ang pagtingin, hindi mahalaga ang estado, at batid niyang magiging maningning ang kinabukasan ng binata. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa, at napagtanto ng binata na hindi na kailangan pang humingi ng mas tuwirang sagot. Sapat na ang ipinakita ng dalaga. Samantala, sina Yang at Lin ay abala sa paghahanap ng singsing sa lawa.
Pareho silang nabasa ng lubusan at lubhang nabigo, lalo na ang babae. Samantala, nakatuon ang binata sa sariling layunin. Kailangang patuloy siyang umasenso. Nang gabing yun, umakyat siya sa bundok upang kunin ang enerhiya ng mga espiritu. Pinagtuunan niya ito ng lubusan. Umabot na sa 3 antas ang kanyang QE, ngunit kailangan pa niyang pag-ibayuhin upang makalakam ng sapat na lakas. Lumipas ang ilang araw bago tumunog ang kanyang telepono. Si Chinwo ang tumawag, hinihiling na agad siyang pumunta dahil may maliit na problema. Ang lugar ay nasa gitna ng ilog at kagubatan, na sa usaping enerhiya ay ideal, kaya't hindi inaasahan ni Ginoong B ang anumang aberya. Ngunit ipinaliwanag ni Chinwo na kakaiba ang nangyari. Maaaring aksidente ang pagkahulog ng isang trabahador mula sa itaas, ngunit imposibleng magkasabay na lumuwag ang ilang turnilyo ng hindi sinasadya. Dagdag pa niya, kokonti ang tao sa lugar, may sakit, may problema sa pamilya, kaya't hindi ito maipapataw sa kapabayaan. Hindi man siya naniniwala sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, malinaw na may kakaiba sa sitwasyon. At ngayon, tigil ang trabaho. Dumating si Chinchan, suot ang tanging mamahaling damit na pag-aari niya upang maipakita ang paggalang kay Ginoong Bea. Ipinaliwanag niyang maaaring nagmumula ang problema sa kalikasan ng ilog at bundok. Palagi raw umaakyat ang makapal na hamog sa lugar, higit sa normal. Naitanong kung dapat bang ihinto ang trabaho upang pagtuunan ng pansin ang hamog, ngunit ipinabatid ng binata na hindi iyon makakatulong. Naniniwala siyang mananatili ang problema kahit matapos ang proyekto kung hindi ito lulutasin habang maaga. Hindi ito tungkol sa mismong lokasyon, kundi sa kung anong nakatago roon. Sumalungat si Bichan, hindi makapaniwalang may kakayahan ang binata na resolbahin ang isang bagay na lampas sa abot ng ibang bihasa. Ngunit mapayapang nagpahayag ang binata na wala siyang iniuutos, tumutulong lamang siya, at ang sobrang pag-iingat ay hindi kailanman masama. Pumayag si Bichan, ngunit ipinabatid na kailangan niyang humingi ng tawad kapag walang nangyari. Ipinahukay nila ang lugar na itinuro ng binata. Nang umabot sa 5 metro ang lalim, tumigil ang manggagawa, nagrereklamo kung gaano pa katagal ang kailangan. Inakala ni Chinwo na nagkamali siya sa pagtitiwala sa binata. Wala pa ring nalulutas, at halatang nagtatampo na si Bichan dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng isa pang bihasang manggagamot. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pala na tumama sa isang matigas na bagay. Ipinahayag ng manggagawa na may natagpuan siyang isang kahon. Makalipas ang ilang minuto, sabay-sabay nilang tiningnan ang misteryosong kaha. Sa loob nito ay nakabalot ang isang punyal sa telang may mga rune. Umaagos mula sa talam ang rosas na liwanag na kapareho ng kulay ng hamog na bumabalot sa lugar ng konstruksyon. Tinanong ni Chin ang guro kung kilala nito ang bagay na yun. Tumango si Bai Chin at sinuri kung kamakailan ay may nakaalitang tao ang may-ari ng lupain. Ipinaliwanag niyang nagdadala ng madugong kapahamakan ang naturang bagay, kaya isinumpa na ang buong konstruksyon at hindi na maaaring ipagpatuloy ang anumang trabaho. Hindi handa si Bai sa ganoong balita. May takot nitong inusisa kung ano ang dapat gawin at kung may sino man na maaaring tumulong. Inamin ni Bak Chan na wala siyang kakayahang humarap sa ganitong uri ng sumpa. Ngunit iminungkahi niyang lumapit sila kay Chin Shen dahil ito ang nagbigay ng pahiwatig na dapat hanapin ang isang punyal. Ngayon nataglay na nila ang mismong bagay, mas malinaw na ang pinagmulan ng problema. Sa halip na matakot, tahimik na nag-isip ng malalim ang binata. Sa harap ng pagmamakaawa, tinanggap niya ang punyal at nangakong dadalhin ito sa kanyang tahanan upang pag-aralan kung paano ito mawawalan ng bisa. Nagpasalamat si Hu at nangakong ibibigay ang anumang gantimpala na kakailanganin ng binata. Bago maghiwalay, tinanong siya ni Bak Chan tungkol sa kanyang pinagmulan. Nakapagtataka raw na sa murang edad ay taglay niya ang gayong kaalaman at kasanayan. Kumaway lamang ang binata at sinabing wala siyang pamilya o angkan, kaya walang saysay na pag-usapan pa ito. Upang maunawaan ang buong katangian ng sumpang bagay, umakyat ang binata sa kanyang bundok. Pagdating sa tuktok, binuksan niya ang balot at muling sinuri ang punyal. Wala munang pumasok sa isip, ngunit nang maglaon, naalala niya ang kaparehong enerhiya na kanyang naramdaman mula kay Ginoong Su noong panahong ito ay may hindi maipaliwanag na pagkakasakit. Posibleng ang pamilya ay may lihim na kaaway. Sa pagtipon ng lakas, nagpasya ang binata na wasakin ang mapanganib na artifact. Sapat na ang enerhiya upang gawin ito.
Habang unti-unting nadudurog ang talam sa maliliit na tipak at nawawala ang bisa ng mahika, itinakda ng binata sa sarili na mahalaga ang pulong na magaganap kinabukasan. Kailangang makilala niya kung sino ang tunay na kalaban. 4 na oras bago ang pagtitipong nakatakdang gawin sa hardin, dumating ang mga mamamahayag upang magsagawa ng leave report. Isa sa mga panauhin ang nagtanong kay Jan kung para saan ang pagdiriwang. Ipinahayag nitong marahil ay naghihinala ang pamilya ni Lin na may mga kaaway ang pamilya kaya nagmukhang pagpapakitang gilas lamang ang okasyon. Sumagot ang isa pang panauhin at sinabing narinig niyang ang pagpupulong ay bilang parangal sa isang taong kamakailan lamang lumitaw. Halos nabilaukan si Jan sa iniinom. Sa sandaling yon, napansin siya ng dating asawa ni Chin Chan. Mabilis itong sumigaw na tatawagin niya ang mga gwardya dahil wala siyang karapatang dumalo sa ganitong okasyon. Lumutang pa ang kritisismo hinggil sa reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi na nakatiis ang binata at iniulat na hindi niya nauunawaan kung anong linya o karapatan ang ipinagmamalaki ng pamilya ni Lin. Tuluyan ang nagwala ang babae at tinawagan ang seguridad. Pagdating ng mga gwardya, ipinaliwanag ng babae na mayroon umanong ilegal na panauhin na nakapasok sa pagtitipon sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Ngunit naging iba ang takbo ng pangyayari. Hinawakan siya ng gwardya sa braso at mariing pinatigil sa pag-iingay. Nang ayaw nitong tumigil, kinailangan pa siyang alalayan palabas habang patuloy itong nagsisisigaw at nagmumura. Sa oras na yon, dumating si Miss Su. Napakaganda niya upang hindi mapatingin ang lahat. Ipinahayag niyang si Ginoong Chen ang pinakamahalagang panauhin ngayong gabi, at sino mang hindi pumapayag dito ay maaaring umalis. Doon nagsimulang magduda si Jan na baka si Chen nga ang espesyal na panauhin na pinaghahandaan ng buong selebrasyon, at labis itong ikinagulat. Humawak ng mikropono si Suan at ipinabatid sa lahat na tinipon niya sila upang ipakilala ang isang tao, si Chin Chen, si Mr. Chin. Marami ang hindi nakaunawa kung bakit isang hindi kilalang binata ang inanyayahan sa entablado. Lumapit pa ang isang prominenteng lalaki na may pulang kurbata at nagbiro na marahil ay natatakot ang binata kaya hindi makapagsalita. Nagtipon ng lakas ang binata at ipinaabot na maaaring hindi pa siya mukhang karapat-dapat na kapareha para kay Suan, ngunit malapit na niyang baguhin yun. Mas mahinahon ang naging tugon ng madla, at maging ang dating kaklase niyang si Chan ay nagsimulang pumalakpak, sinundan ng marami pang panauhin. Nagbuntong hininga ang binata at ipinabatid kay Suan na sana ay nagbigay babala bago siya tawagin sa entablado. Ngunit ngumiti ang dalaga at sinabing mahusay niyang nalampasan ang pagsubok. Paglapit ni Ginoong Su, ipinakilala niya sa dalawa si Chen Quan, isang malaking negosyante sa larangan ng bentahan ng materyales sa Bingkong. Sinabi nitong magiging imposible ang hindi magtulungan, kaya nararapat na magkakilala sila. Ngunit agad na napansin ng binata ang pulse heiress sa kamay ng negosyante. Ipinaabot niyang hindi kailangan ng mga patay ang pera, at hindi dapat nakikisalamuha ang mga buhay sa ganoong bagay. Kung hindi aalisin ang pulse heiress, may mamamatay sa kanilang pamilya. Mariing tumutol si Chen Quan. Ipinahayag nitong galing sa templo ang pulse heiress at nagbibigay umano ito ng swerte at yaman. Ngunit inusisa ng binata kung sigurado siyang mabuti ang mungheng nagbigay nito. Nainsulto si Chen Quan nang mabatid na pati ang kanyang anak ay parang inakusahan ng masamang salamangka, kaya tinawag niya ang bantay na si Scar at ipinilit na turuan ng leksyon ang binata. Lumapit ang malaki at pulang ulong lalaki na may peklat, pinipiga ang mga kamao at malinaw na ipinapakita ang hanggaring manakit. Humingi ng paumanhin si Chen Quan kay Ginoong Su at sinabing sana ay huwag itong magtanim ng sama ng loob sa anumang mangyayari. Tahimik lamang si Mr. Su at walang ginawang hakbang, kaya tinanong niya si Suan kung balak nitong tulungan si Chin Chen. Payapa namang ipinahayag ng dalaga na hindi, dahil ang sitwasyon ang naglagay sa binata sa di kaaya-ayang kalagayan, ngunit tiwala siyang kaya nitong harapin ang ganitong suliranin. Habang inaangkin ng dalaga ang kanyang buong tiwala, mabilis na umiwas ang binata sa unang hampas ng kalaban. At sa isang kisap mata, nagpakawala siya ng mabilis na suntok na hindi nasalo ng lalaki. Lumipad si Scar ng ilang metro palayo habang nagmumura sa pagkabigla at pagkatalo. Muling tumayo ang lalaki habang pinupunasan ng dugo sa kanyang mukha. Ipinahayag niya sa may-ari ng lugar na gagamit na siya ng isang espesyal na teknik, at agad namang pumayag ang amo.
Pinisil ni Shram ang kamao at humingi ng tawad sa lahat ng naroroon dahil sa maaaring maging madugong tagpo. Kumislap ang enerhiya sa kanyang paligid, naglabas ng alon ng puwersang nagpalipad sa ilang manunood papalayo. Nanatiling nakatayo ang ating bida. Sa kanyang pagtansya, nasa ikatlong antas ng paglilinis ng ki ang kakayahan ng kalaban, sapat upang maging hamon ngunit hindi imposibleng talunin. Dahan-dahan niyang tinipon ang sariling enerhiya, at sa paligid niya ay nabuo ang isang lumiliyab na dilaw na liwanag na unti-unting pumaloob sa isang umiikot na ipuhipo. Mabilis na naghanda si Shram at nagpahiwatig na hindi na siya magpapigil, kasabay ng paglaho ng kanyang anyo. Mula sa likuran dumating ang unang pag-atake. Inasahan iyon ni Qianchen, at sa mismong sandali ng pagsalpok ay lumingon siya at sinalubong ang kalaban ng isang kamaong balot ng ki. Napakalakas ng tama kaya't bumigay ang konkretong sahig sa ilalim ng paa ng binata, nag-iiwan ng malalim na hukay. Nakaligtas pa rin ang kalaban. Nilinaw nitong hindi pa siya tapos at nagbanta na tatapusin ang laban gamit ang susunod na teknik kung hindi tatakas ang binata. Tumalon si Shram ng napakataas at inihanda ang isang mapaminsalang sipa, sapat upang bamiyak ng lupa. Sa lakas ng bagsak, parehong nahulog sila ni Qianchen sa isang malaking hukay. Kumalat ang alikabok at debris. Mula sa gilid, hindi mapakali sina Swan at Mr. Su habang pinagmamasdan ang nagaganap. Maya-maya ay lumitaw si Shram mula sa ulap ng alikabok, nakahalukip-kip at nakangising worry tapos na ang lahat. Ngunit sa susunod na sandali, mula sa likod niya ay sumulpot ang matatag na kamay ng ating bida. Mabilis niyang sinunggaban ang mga bisig ng kalaban, pinilipat iyon hanggang hindi na ito makagalaw. Gamit ang lakas ng katawan at ang dumadaloy na ki, pinaigting niya ang hawak hanggang sa hindi na makawala ang lalaki. Sa titig na puno ng determinasyon, tila sumiklab sa mga mata ni Qianchen ang liwanag ng lakas ng dragon. Hinanda niya ang huling pag-atake. Nagmura pa si Shram, ngunit huli na ang lahat. Meron pa itong kasunod kaya naman i-like mo na ang bidyong ito o mag-comment para sa susunod na karugtong nito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.